Day 6. So, what's up guys? So, ito na nga ang aming day 6 sa barko. At syempre, saan pa nga ba magsisimula ang aming day 6 kundi sa breakfast na alas 5. So, sa day 6 namin dyan is halos wala na nga kumakain kasi sobrang tinatamad na silang bumangon. Kasi sobrang aga nga talaga ng breakfast namin. Pero yung iba is tinitake out na lang nila kaso may bayad nga lang yung lalagyan. Para matutulog na lang ulit sila pag nakuha na li take out at kakainin na lang nila pagkagising nila. At nakarating na rin ka pala dyan sa Coron, Palawan. Umaga nga pala kami nakarating dyan kasi gabi kami umalis ng Manila at mamaya babiyahin na naman kami papunta sa Puerto Princesa, Palawan. Bali 12 hours nga rin pala yung biyahe namin Manila to Coron at 12 hours na naman mamaya to Coron to Palawan. Kaya sobrang tagal talaga, inaabot talaga kami ng umaga or gabi talaga bago dumating sa isang puerto kasi sobrang tagal ng biyahe namin. Buti na lang talaga nung time na yan is malayo sa amin yung bagyo kaya hindi talaga ganun kalakas yung alon pag bumabiyahe kami. Paano pa kaya kung malapit, 'di ba? Baka lahat kami nagsusuka at nahihilo na. Yung mahinang alon pa nga lang may mga nahihilo at nagsusuka na sa CR. At nung time na nga na yan is duty time na nga na naman pala ulit namin. Bali 1 oras na duty lang kami ngayon kasi mamayang gabi pagdating namin sa Puerto Princesa is mag-shore leave naman kami, 'di ba? Ang saya, shore leave din sa wakas. At ayun, at tamang check at tamang video lang na naman ako diyan kasi wala naman talaga kaming ibang gagawin kundi mag-familiarize lang at mag-logbook dun sa Marex na notebook namin. Dahil pang umaga nga duty namin dyan, 9 to 10, pagkatapos nga pala ng duty namin dyan is lunch na naman, kaya pumila na naman kami dyan para kumain. Take out. Wala ba ka dyan? At ayun nga pala ang ulam namin ngayong tanghalian is ang minatamisang baboy at gulay. At 2 cup of rice nga pala ang pinalagay ko dyan kasi masarap yung ulam at pinapalagyan ko nga rin pala ng sabaw yan kasi hindi ako sanay kumain ng walang sabaw yung pagkain ko. At pagkatapos nga namin kumain dyan is andun nga nakita namin yung mga kasama namin sa school na nagkakasiyahan sila sa harapan kasi pinasayaw at pinakanta sila nung mga host doon na nasa harapan kaya pinanood muna namin sila. At after nga nun is natulog ako nun at pagagising ko na naman is hapon na naman, 5 PM na naman ng hapon. Kaya pumila na naman kami. Sayang talaga yung pagkain kaya talagang sinusulit namin. At ayun nga yung panahon na yan is may mga dala ng dilata yung mga kasama ko para may ibang lasa naman daw kaming makakain. At after nga nun is pinapunta kami sa events hall para pagmitingan yung nalalapit naming shore leave kasi papalapit na nga kami dyan sa Puerto Princesa, Palawan. Kaya after ng pag-meeting namin is pinagayak kami at pinasuot sa amin yung shift familiarization shirt at pinapunta kami sa taas para sa onting briefing at sa count off na din kung talagang kumpleto ang lahat na bababa mamaya sa shore leave. Pwede na kaysa wala. At after ng mga ilang minutong bilangan at pagsasabi ng mga rules and regulation na bawal gawin sa baba at bawal dalhin, pagbalik namin ng barko ay pinababa na rin kami agad dyan kasi anong oras na din. Bali 3 hours nga pala yung shore leave namin dyan. Talagang lahat ay excited bumaba kasi first time lahat na makakapunta ng Puerto Princesa, Palawan. Talagang madalang lang to sa buhay namin kaya talagang susulitin namin yung shore leave na to. Kaya welcome to Puerto Princesa, Palawan talaga. At ayan nga pala yung sinakyan namin barko, ang St. Francis Xavier. Sobrang laki nga talaga niya, nasa 1,500 mahigit yung kaya niyang isakay at hindi pa yun kasama yung mga sasakyan. Kaya after nun is pinalabas na rin kami agad dyan ng puerto para lumakad na papunta dun sa palengke nung Puerto Princesa. Medyo malayo-layo nga rin yan kaya talagang pinaalis na agad kami. Hey! Kotsikel! Ay, Jollibee! Jollibee! At may mga nakita akong kakaibang sasakyan at kakaibang mga store dito, si Jollibee at siyang Kotsikel. Kaya talagang sobrang nakaka-amaze talaga pag mga iba-ibang lugar at mga iba-ibang mga kultura ang napupuntahan mo. Mga iba-ibang bagay ang mga makikita at matutuklasan mo. At pagbaba nga namin, syempre dumiretso na kami dun sa may pag-a-assemblyhan namin sa mismong Puerto Princesa, Palawan na nakasulat kasi magpipicture taking muna kami dyan. Nang sama-sama lahat ng batch 2 kaya hinintay din namin yung iba na makababa at makapunta lahat dito para masimulan na rin yung picture taking na gagawin namin mamaya. Pagdating nga ng iba is pinaayos na agad kami kasi tumatakbo yung oras. Paggabi na ng paggabi at nauubos na rin yung shore leave time namin. At syempre maglilibot at magtitingin pa kami ng mga souvenir dyan na pwedeng mabili. At pagkatapos nga syempre ng picture dyan ay pinakawalan na rin kami agad at nagpunta na agad kami doon sa mga store na pwedeng bilan at sa pwedeng tignan na mga dapat
bilhin na pasalubong at mga souvenir. Bayaran mo na. Souvenir. Hindi nga pala ako masyadong nakabili dyan kasi hinahanap ko dyan is bilihin ng mga pagkain. Kasi nagugutom na ako dyan. Anong oras pa kami naghahapunan? Alas 5 pa. Anong oras na yan? Alas 9 na. Talaga kaya naghanap ako ng pwedeng bilan ng makakain. Palawan, Philippines. At nung nakita ko nga dyan sila Jerome at yung iba kong kaklase is nag-aayaan nga sa dulo kasi may mura nga daw doon na seafoodan. Kaya pinuntahan namin agad. At pagdating nga namin doon is matagal pala yung serving time niya kaya kinumpute namin oras at hindi to aabot. Kaya humanap na lang kami ng ibang pwedeng pagkakainan. Hindi kami kumain doon. Hindi kaya ng oras. 5 pesos lang din. Kaya dahil gutom na nga ako is humiwalay na ako sa kanila. Bumili na lang ako ng burger at shake dyan. Dyan nga sobrang mura ng burger nila. Buy one take one na. Kaya talagang sobrang busog na at sulit na talaga. Doon nga rin pala kami pinag-shore leave sa baywalk nila. Kaya talagang sobrang daming tao din na naglilibot kasi tourist spot na rin nila to. Hindi, pwede. Saglit na lang. Mga 10:40. Ay, 10:45. Punta na dito eh. Kaya na rin dun eh. At sa mga oras na yan is nagsisimula na nga ulit kaming mag-iipon-ipon kasi malapit na kaming bumalik sa barko. Hanggang 11 PM lang kasi yung binigay na time sa amin dito kaya 10:45 dapat magkakasama na kami lahat. At pagkatapos nga naming makompleto is bumalik na rin kami agad sa barko. Kasi baka iwanan pa kami nito kasi mga 12 is aalis na to. Kailangan na naming bumalik ulit ng Coron, Palawan. Kaya pagpasok namin dun sa entrance ng puerto nila is checking na ulit ng mga gamit namin. Kasi bawal talagang magdala ng mga patalim or mga vape or mga ibang bagay na makakasakit or makakapagdulot ng problema sa barko. Kaya talagang i-check yung mga gamit namin dyan, idadaan ulit sa sensor bago kami bumalik dun sa barko namin. Sige po, kasa naman po to. After ng mga ilang minutong lakaran nga dyan is nakarating na rin kami sa barko at umakyat na rin kami agad dyan para syempre makapagpahinga na din. Kasi bukas may last duty pa kami kaya kailangan talaga namin magpahinga. At after nga nyan, mga bandang 2 AM, sigising pa kami. Is nagtatakutan pa sila kasi may weird nga kaming lalaki na nakausap sa labas. Kasi habang lalag si Jerome sa TikTok, bila ba naman niyang sinabi na wanted daw siya. Kaya dali-dali kami pumasok sa loob at syempre para matulog na din. Yun lang ang lahat ang nangyari sa aking day 6. Kaya 0 to my day 7. Bye-bye!